Muli ho, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat muli sa Diyos. Tayo po na mas nakilala natin ang ating Diyos sa ating itong mga pag-aaral. Maybe sa ilan ay alam na natin yung mga katotohanan ngayon pero na-reinforce, na-remind, at ito nawa ay magtulak sa atin sa mas lalong pagkakaroon ng pagsamba, pag-appreciate sa mga katangian ito ng Diyos, at also ay application sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Bago tayo dumako sa ating pagsisimula ng ating gawain ng pagsamba, ilang mga announcements po muna. Again, mga kapatid, ingat po tayo lahat. At ang bagyong ito ay medyo dadaan. Halos di ba tayo magigitnaan, pero talagang signal number 5 sa ilang mga lugar. At sa Bulacan po ay malamang aabot sa signal number 3. Pray natin ang safety maging ng ating mga kababayan. Oo, meron tayong mga kapatiran sa mga lugar na napakalakas ng magiging hangin ay sila mo ay maapektuhan. And then also, pag-pray natin na mamaya hong gabi, alas 6 po ang ating gawain, nawa may kuryente, nawa ay okay ang signal o ang provide ng internet para makapag-live stream pa rin po tayo ng gawain. Pero kung sakali man na available at okay ang panahon mamayang gabi, ay pwede pa rin po namin tumako dito sa ating bahay-sambahan para po sa ating panggabing pagsamba. Also, pag-pray ho natin, tuloy ang ating mga gawain. Wednesday, meron tayong time in the Word, and also on Friday. So, kung encourage ang bawat isa, ang Friday ho natin ay simple, hindi lang siya basta prayer time, hindi nakakapag-fellowship din sapagkat meron tayong kamustahan bago ang prayer request. At salamat sa Diyos ay tayo po ay napagpapala ng mga teknolohiyang ito at nagagamit po para sa ating pong patuloy na sama-sama pananalangin ito online. Pagbati rin po sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Aming hong pamilya ay pinagpala ng Panginoon ng patong-patong na nagdiriwang ng kaarawan ng November 1. Ang ate ko ho ay November 1. Ang hipag ng ate ko ay November 1. Ang hipag ko sa kuya ko doon sa Amerika ay November 1. Ang hipag ng misis ko, si Mr. Mads, ay November 1. So, meron namang quadruple November 1 celebration na may connection po sa aming pamilya. So, happy birthday po. And November 3, Sister Cathy Daron, advance happy birthday po sa inyo. Meron po ba magdiriwang ng birthday ngayong linggo ito ng November? Meron pa ho ba? Wala na. So, kung meron mga magdiriwang ng kaarawan, please let me know para mabati po natin. And, ang ating hong patuloy na gawain pag Sunday, ipanalangin po natin mga kapatid, lalo na po, ako'y nakikiusap na lagi natin ipag-pray ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-pray natin na maging makapangyarihan, maging malaya, lalo higit na ang Diyos ay magligtas at patuloy na magbago ng mga buhay para sa kanyang pagwalatian. So nawa ay pag-pray mo natin maging ang pangangaral po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Okay, so ilan lang ho yun sa ating mga announcements and reminders. Patuloy tayo ingatan ng Panginoon sa ating pagsamba. That being said, nadako ho tayo sa ating paghahanda, sa ating tawag ng pagsamba. At ito ho ay ilang sandali ng katahimikan. At ito ay para manalangin tayo at hingin natin ng gabay at tulong ng Panginoon. Ganun din naman, hingin natin ng tawad at anumang mga kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin.
Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, dakila, banal, soberano, at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin. Tunay, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Walang iba na perpekto sa kaalaman. Walang iba na perpekto sa marunungan. Kundi ikaw lamang, o aming Diyos. At sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang ang lahat ng pagsamba. Panginoon, salamat po. Salamat po sapagkat kami ay naglilingkod at sumasamba sa isang Diyos na tunay at makapangyarihan. Sa iyo na may hawak ng lahat ng bagay at oo, nagplano ng lahat ng bagay. Panginoon, marami kaming hindi alam. Ngayong mga susunod na oras sa parating na bagyo, hindi namin alam. Pero alam mo ito. Hawak mo ito. At pinahintulutan mo ito. Tulungan mo kami tiniwala sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na magpailalim sa iyong soberano otoridad. Lord, sa daling ito ng aming pong pagsamba, siyasatin mo kami. Tunay ang sinabi ng iyong salita na aming nabasa kanina. Kami ay hubad sa iyong harapan at walang anumang maitatago. Paalala mo sa amin kung gaano kalaking kahangalan ang magkubli sa iyo. Paalala mo sa amin na ang tanging paraan para kami, Panginoon, ay magkaroon ng ginhawahan ay ang magsisi sa aming mga kasalanan. Tawarin mo kami, Panginoon, sa anumang mga paglabag, sa anumang mga paggawa ng mga bagay, oo, maging sa mga sinabi at inisip na taliwas sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagpaliya, sa pagtupad ng aming mga obligasyon na iyong iniatang sa amin. Panginoon, patawarin mo kami maging sa kapuparan namin sa gawain ng kabanalan at kabutihan. Panginoon, turuan at tulungan mo kami. At ngayon sa daling ito, O Diyos, tulungan mo kami na maialay namin sa iyo ang tama at tunay na pagsamba. Nawa, Panginoon, hindi lang ang aming katawan ang naririto, kundi tunay ang aming puso't isipan ay nakatuon sa iyo. Mahabag ka, O Diyos, maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan na nandoon ang dagdag na hamon na ituon ng pag-iisip ang puso sa pagsamba. Panginoon, nawa, hindi lang ito mga bagay na nakaugalian o nakasanayan, kundi, Panginoon, ito talaga yung pag-aalay ng katampatang pagsamba sa iyo. Una naman namin paialay ang aming mga sarili bilang tayong buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Muli, O Diyos, sa lahat ng ito, ikaw lang. Ikaw lamang ang maitaas. Manguna ka po, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit pa. Ulitin pa natin the Bible. Burn
Timothy Howard. Isa po natin ating mga Biblia, mga kapatid, para sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon. At ating babasahin ang awit 80, Psalm 80, ika-80 awit. Psalm 80, at babasahin natin verses 1 hanggang verse number 7. Psalm 80, verses 1 to 7. Nawa ang ating mga kapatiran sa mga bahay ay ating kasabay sa pagbasa. Psalm 80, verses 1 to 7. Sabay-sabay po natin basahin verse 1, ready, read. Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength, and come and save us. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, that we shall be saved. O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? Thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in great measure. Thou makest us a strife unto our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dalangin po tayo. Ngayon namin Diyos, aming Ama, muli, nagaya ng aming nabasa. Panginoon, Ikaw po nawa ang makapangyarihan ko, Diyos. Ikaw po nawa ang magbukas ng mga puso. Ikaw po nawa ang humubog sa amin sa wangis ni Kristo. Dahil liban na Ikaw ang kumilos, Panginoon, walang mangyayari. Liban na Ikaw ang magturo. Liban na Ikaw ang magbago. Liban na Ikaw, Panginoon, ang gumawa sa aming mga buhay. Ang mga bagay na ito ay parang pawang walang kabuluhan. Turn us again, O God. Ikaw po magbaling sa aming patungo sa iyo. O Panginoon, maging ang aming mga kapatiran na tila baga nasanay na. At kinakaligtaan na at pinapabayaan na ang pagtitipon. Turn us again, O God. Sa mga mananampalataya, O Diyos, na nagpapabaya sa iyong salita, sa pananalangin, nagpapabaya sa gawa ng mabuti, nagpapabaya sa aming relasyon sa iyo, sa pagmamahal sa iyo. Turn us again, O God. Panginoon, tulungan mo kami. Ingatan mo kami, O Diyos. Nawa tunay ang aming mga gagawin ngayon, ang aming pag-awit, pananalangin, aming pagbasa at pag-aaral o pangangaral ng iyong salita, ay lahat mauwi sa iyo ang papuri at pagsamba. Salamat po sa pagkakataon na ito na meron kami. Salamat po sa mga kapatirang dinako mo sa lugar na ito. Sa aming mga kapatiran na hindi nakarating, nawa, ingatan at oo, kung kinakailangan o Diyos ay paalalahan. Magpapatuloy na kumilos sa amin. Layo mo kami, Panginoon, sa kasalan. Bigyan mo kami ng puso na may tunay at malalim na pagkatakot sa iyo. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po umawit muli sa Panginoon. Tayo po tumawid. Awitin po natin, Christ the Lord is risen to you.
Magandang umaga po mga kapatid. Samahan niyo po ang buksan natin ang ating mga Biblia para basahin ang ating mga talata na siya sa ating pagkakalaw. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Nandiyan na kayo, samahan niyo po akong basahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6, and we read, "But this I say, if it soweth sparingly, shall reap also sparingly. And if it soweth bountifully, shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work." Ito, naman namin kapangyarihan sa dakila na kami pinupuri sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, kabilang ng panahon, masungit na panahon. Pag-gamit ng Panginoon, kami po iyong ginabayan, Panginoon, na ligtas na makarating dito sa bahay sa bahay. Para kami makapagbigay sa inyo ng kapagando ng mga wiki, kapapuri sa dakilang pangalan. Upang sambahin po kayo. Spiritual. Maraming salamat po, Panginoon, kabilang bawat isa sa amin, Panginoon, maging sa mga kapatiran namin sa bahay ng kami po ay nakakaranas ng bagay sa aming buwan, Panginoon, mga pagsubok. Pero nakikita namin, Panginoon, na sapat po ang iyong biyaya, Panginoon. Higit pa po sa amin na sa atin. Maapaw yung magtutuwas ng iyong biyaya sa amin. Maraming salamat. Panginoon, kami po ay malapit sa inyo, Panginoon. Papangitan ng aming Panginoon sa Kristo, Panginoon. Kami po ay binibisin nyo ng tawag, Panginoon. Sa Espiritu po ang aming puso at isipan, Panginoon. Kita niyo po sa amin, Panginoon, namin mga pagkakamali, Panginoon. Pagkitalin niyo po kami sa tunay na pagsisisi. Para kami po, Panginoon, ay magkarapat-dapat, Panginoon, sa amin pagkakalaro sa ito, Panginoon. Sa mga biyaya na nagkakalaro sa amin, Panginoon. Gawain ng dalig namin, Panginoon. Maging mabiyaya kami sa aming kapatira, Panginoon. Higit sa lahat. At higit, Panginoon, dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Sa iyong mga gawain at sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa po nakarinig ng ibang linggo namin, Panginoon sa Kristo. Sana po ay malaking Panginoon. Pamagitan ng aming pagkakalaro, Panginoon. Bigyan niyo po kami puso, Panginoon. Mamaligaya, Panginoon, na hindi sa kagalakan sa aming puso, Panginoon, na kami po ay makakatanggol kapag kalaro sa inyo, Panginoon. Naway mga pagkalaro ito, Panginoon, gamitin niyo po. Sa lalo pa po, sa maraming kaluluwa pa po maraming, Panginoon, ng iyong ibang sa Panginoon, Panginoon, nawa, buwis ang papulitan. Pero matayang dakilang mga. Kaya ang samita natin, Amen. Tayo po rin tumawid, tayo po mag-sing lahat. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Oh
At tayo dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, this is Typhoon Rolly or Supen Typhoon Rolly ay unti-unting umuusad at nagla-landfall. I don't know kung naglandfall na. Ngunit dadaan siya sa bandang Southern Luzon. Maging ang ating sariling probinsya ng Bulacan ay inlagay sa storm signal number 3. And for the past few days, ang balita or much more, ang Pag-asa ay tinatrack ang bagyong ito at nagbibigay ng consistent na update. At sabi ko nga ho kanina, as of kaninang madaling araw, siya ay tinaas sa Category 5 Super Typhoon na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong 2020. Ngunit wag naman tayo masyadong kabahan sapagkat ang tendency ng bagyo at pag tumama sa lupa at sa kabundukan ng Sierra Madre na meron tayo dyan, ay may tendency itong humina kahit bagya. At dahil ho sa katotohanan na ang bagyong ito ay parating at ilang araw na tinututukan sa mga balita, ay nandoon ang paghahanda. Kahapon ako'y nakikinig ng radyo, tinatawagan ng mga iba't ibang local government units sa Quezon at sa iba. Meron ng mga preemptive evacuations, meron ng mga nagputol dito sa Kaipumbo, meron ng mga nagputol ng mga puno para huwag na itong makadisgrasya kung sakaling dumaan ang malakas na hangin, at iba't ibang preparasyon pa. Meron mga nagdagdag ng dagan sa kanilang bubong, meron mga nagtali ng kanilang mga bahay, at sabi nga ho nila sa Batangas, merong nagkubli ng kanilang mga sili. Nevertheless, ang gusto kong makita ho natin dito ay dahil alam nila na may parating na bagyo, ito ay merong naging epekto sa kanilang pamumuhay at sa kanilang paghahanda. Well, sa atin ho bilang mga Kristiyano, ay isa sa mga binibigyang diin ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya na dapat ay merong epekto sa atin ay hindi ang parating na bagyo, kung hindi ang muling pagdating o muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At sa liwanag ng katotohanan na si Jesus ay muling babalik, itinuturo ni Apostol Pedro ang mga Kristiyanong dumaraan sa pag-uusig, at ang katotohanan ng muling pagdating ni Jesus ay kailangan merong epekto sa ating pamumuhay, sa pamumuhay ng mga Kristiyano noon, at lalo na sa pamumuhay nating mga Kristiyano ngayon. Atin humuling buksan ang sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 4, 1 Peter chapter 4, at babasahin natin muli ang verses 7 hanggang verse number 11. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Living in the hope of Christ's return. Living in the hope of Christ's return. Pamumuhay sa pag-asa sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Magstayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Babasahin ko ho, pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of the Lord, manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth,
that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Muli, O Diyos, sa aming inaamin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Nahiwalay sa liwanag mo na ibibigay, ito'y manatiling dilim. Nahiwalay sa pagbubukas mo ng aming mga mata ay wala kaming makikita. Kaya Panginoon, buksan mo ng aming mga mata upang mapagmasdan namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Bigyan mo kami ng liwanag at ng karunungan, hindi upang magkaroon lamang ng impormasyon, kung hindi sa patuloy na ikababanal ng aming mga buhay at patuloy na ikakalwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, turuan at tulungan mo kami na laging mapaghintay sa muling pagbalik ng aming Panginoong Hesukristo. Itanim mo itong malinaw. Ilagay mo ito lagi sa aming harapan o sa aming kaisipan. Nawa ang katotohanan ito ay magkaroon ng epekto sa pang-araw-araw naming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Again, ito ho ang ating pinakaminsahe ngayong umaga, the same as last Sunday. The truth of the imminent return of our Lord Jesus Christ must be a life-altering or life-changing truth in the lives of the believers. Ang katotohanan ng kahit anong sandali na pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesukristo ay kinakailangang isang nagbabagong buhay na katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya. Again, paalala ko ho na hindi natin maiwala sa ating kaisipan ang konteksto ng ating binasa. Sumulat si Apostol Pedro sa mga Kristiyano na dumaraan sa matinding pagdurusa. And as we studied 2 Sundays ago, hinamon ni Apostol Pedro ang mga Kristiyanong dumaraan sa pagdurusa at magbabata ng matinding pagdurusa to be armed with the mind of Christ. Isang kaisipan na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Isang kaisipan na hindi gumaganti ng masama kapag siya'y ginagawa ng masama. Isang kaisipan na kung saan nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagdurusa para maganap ang kalooban ng Ama. At ito rin dapat ang kaisipan na meron tayong mga Kristiyano. At ngayon naman, yes, tinuro ni Pedro ang mga Kristiyano, tumingin kayo kay Jesus. Nung siya ay nagdusa, ano ang kaisipan, ano ang ugali, anong tugon ni Jesus? Tumingin kayo sa Kanya na nagdusa. At hindi doon natapos si Pedro. Pagkatapos niyang ituro ang mga Kristiyano kay Jesus na nagdusa, tinuro niya naman ang mga Kristiyano, tumingin kayo sa itaas na naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Tumingin kayo sa Kanya nagdusa at tumingin kayo sa Kanya na muling babalik. At sa mga talata na ating binasa, ang sabi ho ni Pedro sa verse number 7, but the end of all things is at hand. Ang tinutukoy dito ni Pedro na end is not the end of all things, that is the end of time, the cessation of time. But rather, ang tinutukoy dito ni Pedro sa ayon salita ng Diyos na nakita natin last time is the return of our Lord Jesus Christ, ang muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya ang nangako, ang sabi niya sa John 14 verse 1, let not your heart be troubled, ye believed in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again. Sinabi ni Kristo, babalik ako. At siya ay babalik, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
At isa sa mga hamon natin last Sunday, at sa muling pagbabalik ni Jesus, ang kailangang siguraduhin ng isang tao ay siya ay tunay na tupa ni Kristo. Hindi kukuha si Jesus ng hindi kanya. Ang kukunin lang niya ay yung mga tunay na mananampalataya niya. Now, let me ask again the question. Ikaw ba ay tunay na mananampalataya ni Jesus? Ikaw ba ay tunay na Kristiyano? Dahil kung hindi ka tunay na Kristiyano, pag dumating si Kristo, may iwan ka. Ang ay yung Kanya. Kung ang iyong pagiging Kristiyano ay relihiyon lang, kung ang iyong pagiging Kristiyano ay nakaugalian mo lang magsimba, at hindi ka tunay na mananampalataya ni Jesucristo, siya na namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. O delikado ka, kaibigan. Ngunit sa mga tunay na mananampalataya, ngunit sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, sa mga tunay na tupa ni Kristo, o anong saya, o anong kagalakan, o anong pag-asa na meron tayo na muli siyang babalik. At tayo ay kukunin niya upang makapiling niya. Kung saan naroroon siya ay doroon din naman tayo. Ito ay dakilang pag-asa nating mga Kristiyano. And again, remember, ang sinusulatan dito ni Pedro ay mga taong dumaraan sa pagdurusa dahil sa pananampalataya kay Kristo. Pag kayo ho ay nanood ng mga balita, mga dokumentaryo patungkol sa mga nangyayaring giyera sa ibang mga bansa na meron mga tinatawag na refugees, libo-libo, daan-daang libong mga tao umaalis sa lugar nila, nagsusiksikan sa ibang bansa, sa ilang lugar na napakahirap ng kalagayan, and guess what? Hindi sila makapaghintay na makaalis na. O mga kapatid, sa mundong ito, sabi ng salita ng Diyos, kamumuhian tayo ng mundo. Hindi tayo taga rito. May nilaan na mana para sa atin. At nawa tayo bilang mga mananampalataya ay nandoon ang pagnanasa, naghihintay na dumating na muli ang ating tagapagligtas. Believers must live with an attitude of watchfulness for the imminent return of Christ. Ang mga mananampalataya ay kailangang mamuhay na nandoon ang pagbabantay dahil anumang oras, anumang sandali, pwedeng ngayon, pwedeng bukas, dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Malapit na. Malapit na. Mas malapit ito ngayon kaysa nakaraang Sunday. At kung hindi man siya dumating mula Lunes hanggang Sabado noong nakaraang linggo, huwag nating isipin na hindi siya posibleng dumating itong linggong ito. Baka mas mauna pa siyang dumating dito kaysa sa bagyong Rolly. O hindi natin alam kung kailan, pero dapat tayo ay handa sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi ho ni Pedro, ang hamon niya, dahil totoo, muling darating ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay muling babalik, dapat tayo ay lalong itulak nito sa mas matibay at mas porsigidong personal na kabanalan. Dahil muling babalik ang ating tagapagligtas, dapat tayo ay itulak nito sa mas masipag na paggawa ng kanyang kalooban. Kaya nga ho, ang sabi ho ni Pedro sa mga Kristiyano, be ye sober, because the end of all things is at hand. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus, be ye sober, that is, have self-control.
Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Huwag ka nang magpahatak sa kalayawan ng sanlibutan. Huwag ka nang lumangoy sa mga inaalok na kasalanan ng dyablo at mga bagay na umaakit sa mundo. Have self-control. It calls us to holiness. Ang katotohanan na anumang oras pwedeng bumalik ang ating Panginoong Yesus ay tumatawag sa atin sa mas masipag na kabanalan sa buhay. Mas banal na mister, mas banal na misis, mas banal na lalaki, mas banal na babae, dahil muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Not just to personal holiness, it calls us to be watchful in prayer. Mas lalong masipag, mas lalong pursigido, mas lalong nagtsatsaga, mas lalong mapagbantay sa pananalangin. Ang sabi ni Pedro, be ye therefore sober, because the end of all things is at hand. Be sober, have self-control, and be watchful unto prayer. Lalo pa tayong dapat mas matindi, mas masipag at sagana sa ating pananalangin sa Panginoon. Hindi lang pananalangin para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, hindi lang pananalangin para sa ating pang-araw-araw na proteksyon, kundi sa pananalangin na sana sa pagdating ni Jesus, masumpungan niya tayo na nagtatapat sa Kanya. Masumpungan niya tayo na naglilingkod sa Kanya. Masumpungan niya tayong gumaganap ng Kanyang kalooban. Pananalangin para sa bawat isa. Pananalangin para sa pangangailangan, oo, sa kabanalan at paglilingkod ng bawat mananampalataya. Pananalangin para sa paglago, pananalangin para sa pagpapatuloy, pananalangin para sa pagiging matapat, pananalangin sa kabanalan, pananalangin para sa pagkakaisa ng mga mananampalataya, pananalangin na ang ebanghelyo ay patuloy na maipangaral, patuloy na madala sa iba't ibang mga lugar, pananalangin na tumawag pa ang Diyos ng mga mangangaral, dahil mas kailangan pa natin ngayon ng mas mga tapat at totoong mangangaral ng tunay na ebanghelyo. Watchful unto prayer. Dahil sa katotohanan na malapit ang dumating si Jesus, dapat mas masipag tayo sa pananalangin. Dapat mas masipag tayo sa gawain ng kabanalan. And with that, I would like to ask the question, not just to you. Ang tanong na ito ay hindi lang para sa inyo. Ito ay para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Are we waiting? Tayo ba ay mga nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? At ito ba ay may epekto sa ating mga buhay, kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, na ipagtulakan tayo nito sa mas banal na pamumuhay, na ipagtulakan tayo nito sa mas matyaga at mas mainit na pananalangin? O baka mas hinihintay natin ang pagdating ng bakuna sa COVID-19. Baka mas hinihintay natin ang 13-month pay. Baka mas hinihintay natin tumama sa loto. Baka mas inaasam natin na dumating ang artista, ang basketballista, ang hinahangaan na tao. Again, I'm not saying na mga bagay na ito ay masama in themselves, pero bilang mga Kristiyano, naghihintay ba tayo sa pagbabalik ni Kristo? It should be. We should be. Alam niyo ho, ang pinakahuling panalangin sa Biblia, saan natin sa Revelation chapter 22. Ang pinakahuling panalangin sa Biblia ay may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Revelation chapter 22. Ang sabi ho sa verse 20, gusto niyo lang sa pinakalikod, Revelation chapter 22 verse 20, He which justifieth these things saith, surely I come quickly. And who is that? That's none other than our Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus, tiyak, surely I come quickly. The
Hindi natin alam kung kailan, pero mabilis ito. And what is the response of the believer? Amen! Yes, Lord! Nawa mangyari! And what is the prayer? Ang sabi ni Juan, even so, come, Lord Jesus. That is the last prayer in the Bible. It is a response sa sinabi ni Jesus, mabilis akong darating. Amen, Lord, dumating ka na. Ito ang panalangin at puso ng mananampalataya. Ito dapat ay may epekto sa pamumuhay ng bawat tunay na Kristiyano. So number one, the truth of the imminent return of Christ must drive us to be more watchful with our personal sanctification. Dapat ito'y magtulak sa atin na maging mas mapagbantay sa ating personal na kabanalan, sa ating pamumuhay, sa ating pananalangin. And then pangalawang punto na makikita ho natin sa mga talatang binasa ho natin, verses 8 and 9, the truth of the imminent return of Christ must push us to a more intense love for the brethren. Ang katotohanan na kahit anong oras o anumang sandali ay pwedeng dumating si Jesus, ay kailangan magtulak sa atin sa mas mainit na pagmamahal sa kapatiran. Ang sabi ho ni Pedro sa verse 8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. So tingnan ho natin anong ibig sabihin ni Pedro sa mga bagay na ito. Again, sinabi niya, the end is at hand. And because the end is at hand, because anumang oras pwede nang dumating ang ating Panginoong Kristo, above all things, have fervent charity among yourselves. Sinabi ni Pedro, above all things. Pagkatapos niyang binigyang pansin ang personal na obligasyon ng mga Kristiyano, oo, sila man na dumaraan sa pag-uusig, dahil sa kanilang pag-asa na muling pagbabalik ni Jesus, bigyang atensyon dapat ng mga Kristiyano ang kanilang sariling kabanalan, pero hindi lang dapat sila nakatingin sa kanilang sarili, sa kanilang dapat gawin, kung hindi nakatingin din sila sa kanilang obligasyon sa kapatiran. They must also look to their obligations to other believers. At ito ay inumpisahan ni Pedro sa pagsasabing above all things. It means it is of supreme importance. Ito ang nasa taas ng lahat ng bagay. Ito ay prioridad natin sa maraming kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya. Ito ay nasa prioridad. In view of Christ's return, believers' priority is to have fervent charity. And that word charity, hindi ito sweepstakes. Hindi ito charity na nakakakuha ka ng libreng tulong. Charity is the old English for love. Have fervent love. Dahil si Jesus, anumang oras ay pwedeng dumating, mga kapatid, magmahalan kayong mainam sa isa't isa. At bakit? Dahil mahalaga ang pagmamahal sa buhay. Alam natin na hindi mo kailangan magbasa ng matagal ng Biblia, lalo na sa bagong tipan, para makita ang kahalagahan ng pagmamahal, ng pag-ibig sa buhay ng mananampalataya. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 35, it is a mark of being a true disciple of Christ. Kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, hindi ka tunay na disipulo ni Kristo. Now, I'm not saying na pag may pagmamahal ka, disipulo ka na. Ang I'm saying is, kung tunay kang disipulo, may pagmamahal ka.
Ang sabi niya, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Love for the brethren is a mark of being truly saved. Ang pagmamahal sa kapatiran ay marka ng pagiging tunay na ligtas. Make no mistake, listen mga kapatid, kung wala kang pakialam sa kapwa Kristiyano, kung wala kang pakialam sa kapatid sa Panginoon, hindi ka sa Panginoon. Ang sabi ho ng salita ng Diyos sa 1 John, buksan po natin, sa 1 John chapter 4, verse number 19. 1 John chapter 4, verse 19. Sabi ho ng salita ng Diyos sa ito, we love Him. We love Him. That is God. We love God. Why? Why do we love God? Ang sabi ng salita ng Diyos, because He first loved us. Ang hindi maiiwasang resulta ng tunay na pagkaranas ng pagmamahal ng Diyos ay mamahalin siya. Kaya nga ang isang tao na walang pagmamahal sa Diyos, siya man ay relihiyoso at laging laman ng simbahan. Kung hindi niya mahal ng tunay ang Diyos at si Kristo, hindi siya Kristiyano. Because we love Him. We love Him because He first loved us. At sabi nga natin lagi dito sa church, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ganito. Ang pagmamahal ng Diyos ay ganito. Dahil naranasan mo, naging totoo sa iyo si Kristo, ang pagliligtas ni Kristo, ang resulta nito, mamahalin mo ang Diyos. At ang sabi ho ni John, tuloy natin, we love Him because He first loved us. Verse 20, if a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. Kung sinasabi man ng isang tao na mahal niya ang Diyos, ngunit namumuhay siya sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Anong ibig sabihin? Hindi niya talaga mahal ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Hindi niya pa talaga naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Ang sabi ni John, for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment we have we from him, that he who loveth God love his brother also. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Ngunit ang kapatiran na nakikita mo ay hindi mo minamahal. Hindi obra. Pangunahing makikita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapatiran sa Panginoon. Again, sa 1 John chapter 3, 1 John chapter 3 verse 14, ang sabi ni John ay ito, we know that we have passed from death unto life. And what is that? That is salvation. You have passed from death unto life. Ikaw ay nasa kamatayan, nalipat ka na sa buhay. Paano daw ito nalalaman? Because we love the brethren. Nandun ang pagmamahal sa kapatiran. He that loveth not his brother abideth in death. Now, what we are talking about is the importance of love in Christian life. Kung wala kang pagmamahal, kung wala kang pagmamahal sa kapatiran, you're not even a Christian. Kaya ho, ang tunay na Kristyanismo, hindi relihiyon lang na aaniban mo. Ang tunay na Kristyanismo ay pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. At dahil may relasyon ka sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, may relasyon ka rin sa lahat ng mga anak ng Diyos na mananampalataya ni Kristo. Nandoon ang pagmamahal. So love is important because it is a mark of being a true disciple. It is a mark of being truly saved. Ang sabi ni Pablo, love is important because love is the fulfillment of the whole law.
Romans chapter 13 verse 10, ang sabi ni Pablo, love worketh no ill to his neighbor. And that is true. Kung mahal mo, hindi mo gagawa ng masama. Yes. Nanakawan mo ba yung mahal mo? Pagsisinungalingan mo ba yung mahal mo? Tama? Love worketh no ill. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore love is the fulfilling of the law. Ito ay pagtupad. Hindi mo man kabisado ang lahat ng mga kautusan ng Panginoon, pero pag ibinuhay mo ang pagmamahal, ay ito'y pagsunod na sa mga kautusan o magbubunga ng pagtupad sa mga kautusan ng Panginoon. Love is necessary in fulfilling our Christian duties. Binasa na natin nung minsan, ang sabi ho ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 13, verse 1 hanggang verse 3, ibigay ko man ang lahat ng meron ako. Ako man ay magsalita ng iba't ibang mga lengguwahe. Nasa akin man lahat ng karunungan. Nasa akin man ang lahat ng pananampalataya. Ibigay ko man bilang susunugin ng aking katawan. Kung walang pagmamahal, ano daw? Walang kabuluhan. So I hope we see in this repeated mention ng salita ng Diyos, love is very, very important sa buhay Kristiyano. Kung wala ka pagmamahal sa kapatiran, there's a good question kung tunay ka bang Kristiyano. At kung ikaw naman ay tunay na Kristiyano, dapat patuloy ang pagmamahal na ito at makikita ito sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon, at ito ay nakikita sa ating paglilingkod sa Diyos. So mahalaga ang pag-ibig. At ang sabi ni Pedro, in the light of the imminent return of Christ, we must have fervent charity among yourselves. Kayo na mga Kristiyano, oo, naka-Kristiyanong nasa sanlibutan, oo, mga Kristiyanong dumaraan sa pag-uusig, dahil anumang oras pwede bumalik ang ating tagapagligtas, have fervent charity among yourselves. Magkaroon kayo ng mainam, magkaroon kayo ng maalab. Well, again, that word fervent really means to be stretched out. Alam niyo yung stretch, yung goma, in-stretch mo, humahaba, tama? At minsan, kapag ikaw ay kumikilos, pag namali ka ng kilos, pwede kang ma-over-stretch. Minsan sa basketball, alala ko, yung bola, dadaan sa ano, nakita ko, papasa eh. Inilagay ko yung kamay ko, na-overstretch. Ang sinasabi ni Apostol Pedro dito, have fervent charity, have a stretch out love. Ibig sabihin, it calls for sacrifice. It calls for effort, yes, extra effort sa pagmamahal natin sa isa't isa. Yes, to the point of self-sacrifice or sacrificial love. Ando ng ating pagmamahal na may pagsasakripisyo sa mga kapatiran. At nagbigay ng dalawang kalagayan o dalawang lugar, na kung nagbigay ng dalawang lugar sa Apostol Pablo kung saan dapat makita ang maalab, ang matindi, ang stretch out na love para sa mga mananampalataya. And two areas is one, in dealing with other offenses, and two, in sacrificial caring for the brethren. So tingnan natin yung una, dealing with people's offenses or brethren's offenses. Ang sabi ho ni Pedro ay ito, and above all things, have fervent charity among yourselves. For what? Charity shall cover the multitude of sins. Ang pag-ibig ay may tataklob, magtatakip sa karamihan ng kasalanan. Now, ano ho ang ibig sabihin nito ni Pedro?
na ang pag-ibig ay magtatakip sa karamihan ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin may nito na ang pagmamahal ay magbabayad sa kasalanan? Ang pagmamahal ay mag-aalis ng kasalanan? Well, para magkaroon tayo ng mas mahusay na pagkaunawa dito, tingnan natin kung saan ito kinuha ni Pedro. Actually, this is a quotation from the Old Testament. Buksan natin sa Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10, verse 12. Proverbs chapter 10, verse number 12. Ang sabi ho ni Pedro, o sabi ho ng Proverbs ay ito. Proverbs 10, verse 12. Ano po ang sabi? Hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. Sa Tagalog, ang pagkakasabi, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang o ng kasalanan. So, una ho, gusto ko makita natin dito na it does not mean that love atones for sin. It doesn't connote a salvific meaning. Hindi ito yung pagliligtas na kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At larong hindi rin ibig sabihin nito na to tolerate sin. Ako ho? Hindi ito tolerate, huwag na lang pansinin ang kasalanan. Malinaw ang sabi ng Biblia rin sa Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. So hindi tayo tinatawag ng Biblia na magpikit mata na lamang sa kasalanan ng iba. Total, love natin sila. At actually, may mga churches na ginagamit ang pagmamahal para hindi sundin ang utos ng Diyos na magdisiplina sa mga miyembro sa iglesia. Kung inyong naaalala ang ating pag-aaral sa Matthew chapter 18, church discipline is an effort of love. Saan ito hinalimbawa ni Kristo? Hinalimbawa ito ni Kristo sa isang pastol na may tupa na naligaw. At anong gagawin niya? Iiwan niya yung 99 at mag-e-exert siya ng effort para hanapin yung naliligaw. And that is church discipline. Kapag merong kapatiran na naliligaw ng landas, make effort, go and tell him. Hindi mo maibalik, magsama ka ng dalawa o magsama ka ng isa o dalawa. Hindi pa rin maibalik, tawagin mo ang buong barangay, ang buong church. So church discipline is an effort of love, not revenge. So hindi ito nagsasabi na baliwalain ang kasalanan. Hindi ito nagsasabi na magpikit mata sa kasalanan. Hindi ito nagsasabi na i-tolerate ang kasalanan. Para maunawaan ho natin ito, ang susi ay unawain din natin yung first half ng Proverbs chapter 10 verse 12. Hatred stirreth up strife. At ang Tagalog na ginamit sa hatred, pagtatanim. Pagkikimkim ng sama ng loob. Pagtatago ng galit. At kung merong nakatanim, merong nakatagong galit, guess what? Anong madalas mangyayari? Humahatak ito ng gulo. Humahatak ito ng alitan. Pag may nakatanim kang galit, tuwing nakikita mo yung mukha ng tao, umaalam, nag-aapoy. It's stirred up strife. That's hatred. Tumatawag ng gulo. Kasi may nakatanim, may nakatago. But at the reverse of this, lalo na, let me back up a little bit. When we suffer wrong, kapag tayo ay dumanas ng paggawa ng mali mula sa iba, kapag merong nagkasala laban sa atin, pag nakatanggap tayo ng masamang gawa mula sa iba, there is that tendency na magkaroon ng hatred, may tendency na magtanim ng galit, and it will bring up strife. At ito ay napakahirap kapag nangyari sa loob ng iglesia. Naalala niyo lagi nating sinasabi,
The fact na sinasabi ng Biblia na magpatawaran tayo sa isa't isa, anong ibig sabihin? Magkakasala o hindi? It is assumed. Dahil tayo ay mga yes Christian na, tayo ay yes na hugasan na ng dugo ni Kristo, pero yes tayo ay mga tao pa rin na nasa sanlibutan at may nakatahan pa rin kasalanan sa ating mga laman at hindi pa rin perpekto. Magkakasala tayo sa isa't isa. At kung tayo may magkasala sa isa't isa, kung magtatanim ka ng galit, it will stir up strife. And the reverse of this is this. Ang sabi ng salita ng Panginoon, but love covereth all sins. That is the reverse. Kaysa magtanim ka ng galit dahil ginawa sa'yo ay hindi maganda. Lalo na ang context na sinasabihan ni Pedro, among yourselves, among believers. Takpan mo ng pagmamahal. Hindi ibig sabihin huwag idil ang kasalanan. Hindi ibig sabihin na huwag siyang tawagin sa pagsisisi. That is a step of love. Pero ang ibig sabihin ay sa pagmamahal, ito ang iyong pagtatakip para hindi magdulot ng kaguluhan. Ito ang magtatakip para hindi magkaroon ng hatred sa pagitan ng mga magkakapatid sa Panginoon. Ano ang katangian ng pagmamahal? Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 13 verse 4, charity or love suffereth long. Verse 7, love beareth all things. Mapagtimpi, mapagtiis ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagbabata, nagtitiis ng masikap. Charity shall cover the multitudes of sin. Hatred, hindi siya makukontento sa church discipline. Alam niyo, yung hatred, itong delikado. May ginawa sa iyong kasalanan ng kapatid sa Panginoon. Tinawag mo siya sa pagsisisi. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Nagsisi! Anong gagawin mo? Ay, pambihira! Nagsisi! Ano ko pa iingatan yung sama ng loob? Gusto ko itong itanim, gusto ko itong mamunga, gusto kong manira, gusto kong gumanti. Anong solusyon doon? Love shall cover the multitudes of sin. Ang mga Kristiyano na dumaraan sa pag-uusig, magkakasala rin sa isa't isa. At kung hindi sila magpapatawaran, hindi nila tatakluban ng pagmamahalan o ng pagmamahal ang natanggap nilang kamalian mula sa iba. O mga kapatid, hindi yung persecution mula sa labas ang sisira. Yung away mula sa loob ang wawasak. Love shall cover the multitudes of sin. Buksan lang natin sa Colossians chapter 3. Kailangan kong magmadali. Colossians chapter 3 verse 12. Ang sabi ho ni Apostol Pablo ito, put on therefore as the elect of God, the holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and what? Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Alam niyo ang pagpapatawad na kailangan natin ibigay sa ating kapatid sa Panginoon ay hindi yung pagpapatawad na gaya ng sanlibutan, kundi yung pagpapatawad na gaya na natanggap natin mula kay Kristo. Nagkakasala ang mga mananampalataya sa isa't isa. Pero nahandoon, huhugutin natin ng pagpapatawad. Hindi sa atin, hindi doon sa nagkasala sa atin. Huhugutin natin yung pagpapatawad mula sa Kanya na nagpatawad
sa atin. At para hindi gumawa ng gulo, hindi magresulta sa gulo, love shall cover the multitudes or the multitude of sins. Bakit kailangan ng fervent charity? Bakit kailangan ng masidhing pagmamahal? Kasi mga kapatid, magkakasara tayo sa isa't isa. At kung walang pagmamahal, wawasakin natin ang isa't isa. And then lastly, bakit kailangan, saan natin kailangan ng fervent charity in sacrificial caring for other brethren? At dito nagbigay ng specific si Apostol Pedro. Ang sabi niya, use hospitality one to another without grudging. That word grudging is murmuring. Alam niyo yung murmuring? Madalas itong nakikita ng mga magulang kapag inutusan niyo ang mga bata, mag-urong ka, magwalis ka, maglinis ka. Yes, ginagawa, pero ako naman, ako ang nakikita, ako ang nasisita. Ginagawa, pero murmuring. Grudging. Ang sabi ni Pedro, use hospitality one to another without grudging. Gagawin nyo rin naman yung hospitality. Huwag na kayo mag-murmur. Why? Because hospitality is the duty of the believers. Ang sabi ng Romans 12 verse 13, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Actually, hospitality is one of the qualifications ng isang pastor. Now, hindi lang huyaan yung hospitality na kagaya na pag-aralan natin sa eskwelahan na ang mga Pilipino ay hospitable. Pag may bisita, nakakata yung manok. Pag may bisita, lumalabas yung mga magagandang pinggan. Hospitable ang mga Pilipino. Yes, salamat sa Diyos na akong ganun. Pero hospitality dito ay mas malalim. May pagsasakripisyo. May paglilingkod. Noong unang panahon, mga kapatid, alalahanin ho natin iba ang kalagayan nila. Hindi marami ang hotel. At kung may hotel man, madalas mahirap ang mga Kristiyano or mahal yung upa. Sa titira ang mga Kristiyano. At may mga pagkakataon, again, this is under persecution. Kapag pumunta ka sa hotel, pwede kang i-tweet nung may-ari ng hotel. Doon sa amin, doon sa hotel ko, may dumating na Kristiyano. Hulihin nyo. Guess what, tingin nyo? Ano ang may-ari ng hotel? Pagano o Kristiyano? Delikado! So kadalasan mo nung mga panahon na yon, pag dumating ang dahil sila inusig sa isang bayan, pag dumating sila sa ibang bayan para umiwas sa pag-uusig, ang alam nyo kung nung unang itatanong nila, are there Kristiyanos in this city? Kristiyanos meaning followers of Christ. Meron bang mga tagasunod ni Kristo? Doon sa bahay doon, may tagasunod ni Kristo doon. At doon pupunta ang Kristiyano. Kapatid, galing kami doon sa bayan na yon. At dumating yung mga sundalo at pinatay ang mga kapatid natin at kinumpiska ang mga ari-arian at ako at ang pamilya ko ay nakatakas. Kapatid, baka pwede kaming tumuloy sa inyo ngayong gabi. Maawa ka. Alam mo, huwag nyo sanang isipin, marami kaming sardinas dito. Hindi problema yon. No! Hirap din sa buhay. And guess what? Pwede rin gamitin yun ng mga persecutor at magpanggap silang Kristiyano. Ay, Kristiyano ka rin pala, huli ka. Makita ho natin, hindi simple, mahirap, delikado, but use hospitality without grudging. At saan ipapatong, saan manggagaling? Dahil ba natural ka lang na, gusto ko talaga may tao sa bahay ko? No! Dahil mahal kita, dahil kapatid kita, kahit magsakripisyo ako, poprotektahan kita, paglilingkuran kita, iingatan kita. Nung sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung ang ating tagapagligtas, binigay ang kanyang sariling buhay para sa atin, saan tayo tinatawag ng Panginoon?
Kumanta ka lang na, oh, I love you with the love of the Lord. O tinatawag tayo sa isang totoong pag-ibig na kung kinakailangan, ilalatag ang ating sariling buhay dahil sa kapatid. At bakit ito kailangan gawin? Dahil malapit nang dumating si Jesus. Nais kong basahin ang isang talata sa Matthew chapter 24. Buksan lang natin, dito tayo matatapos. Matthew chapter 24. Sumunod sa verse 42. Lalaktawan lang ho natin for the sake of time. Malapit na ho tayo. Dito na ho tayo matatapos. Matthew chapter 24. Nakita na ho? At ang sabi ng ating Panginoong Jesus, verse 42, Watch therefore, for ye know not what are your Lord that come. Maging mapagbantay kayo. Hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. But know this, that if a good man of the house had known in what time shall a thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Kung alam mo kung kailan darating ang magnanakaw, magbabantay ka. At yun ay ginaan, kung alam mo kung kailan darating ang Panginoon, magbabantay ka. Pero hindi natin alam kung kailan. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, pag dumating ang Panginoon at masumpungan niya yung alipin na nagtatapat, siya ay gagantimpalaan, siya ay pagpapalain at gagawing mas mabuting katiwala o pagkakatiwalaan ng mas marami. Tanong ho tayo for the sake of time, verse 48. Paano kapag dumating ang master at nasumpungan yung alipin na hindi gumagawa ng tama? Ang sabi ho ng Panginoong Jesucristo, but and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayed his coming, matagal pa bago siya dumating, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. Ang pakikitungo niya sa kanyang kapwa alipin, kanyang hinagupit sila. Ginawa ng masama ang mga kapwa alipin at siya ay hindi namuhay na may kabanalan, kundi nagpakalasig-lasing kasama ng mga pagano. Verse 50. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Dagli ang darating sa hindi mo inaasahang panahon. Darating yung boss niya. Alam niyo ho yung minsan, yung ating chief PNP, madaling araw nagligid-ligid sa mga police office. Yung mga nasumpungang sibak. Hindi na inaasahan eh. Narito yung alipin, matagal pa, ginawa niya ng masama ang kanyang mga kapwa alipin at hindi siya namuhay ng may kabanalan. Anong sabi ng salita ng Panginoon? And he shall cut him asunder and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Siya ay hihiwain, itatapon kasama ng mga ipokrito. Ibig sabihin, hindi siya totoo kung saan nandun ang pagngangalit ng ngipin. That is words for hell. Hindi ibig sabihin na wala ang kaligtasan niya. Hypocrites nga eh. Nagmaang-maangan lang siya. Nagkunwari lang siya. Alam niyo ho, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na alipin ni Kristo, naghihintay sa pagbabalik. At habang naghihintay sa pagbabalik, nagsusumipag siya lalo sa kabanalan. At di lamang yun, lalo siyang nagmamahal sa kapatiran. Nawa, tayo bilang mga nagpapakilalang mananampalataya, naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay lalo tayong magsumipag sa kabanalan natin at lalo tayong mag-extra effort, ipakita, maging tunay, hindi lamang sa salita, sa paraan kung paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating mga kapatiran. Kung kinakailangan, tayo ay magsakripisyo sa pagpapakita nito. Lord willing, next Sunday, tatapusin ho natin ang sharing ito.
At nawa, lalo higit nais kong tawagin ng pansin kung naririto ka at hindi ka pa tunay na Kristiyano. Nawa datnang ka ni Kristo na ikaw ay tunay na may pagsisisi at pananampalataya. Huwag mo ipagpabukas. Baka dumating siya ngayon. Kung hindi mo pa sinuseryoso si Jesus, huwag mo ipagpabukas. Baka dumating siya ngayon. At ang kukunin niya lang ay yung Kanya. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sa paalala ng iyong salita. At patawad po sa aming mga pagkukulang. Kung iyong salita ay nag-expose ng aming mga kasalanan at kakulangan, lalo na sa rangangan ng pagmamahal sa kapatiran, patawarin mo po kami. At nawa ang katotohanan na namang oras ay pwedeng dumating ang aming tagapagligtas, ay lalo kaming itulak nito sa mas malalim, mas mainit, at mas nakikitang pagmamahal sa aming mga kapatiran, lalo na sa panahon na kung may nagkakasala sa amin, at oo sa panahon na may nangangailangan sa mga kapatid namin. Ama, tulungan mo kami. Hawatin mo kami sa mga makamundong bagay. Tulungan mo kaming tumingin sa itaas at naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. At sa bagyong ito na padaan, O Diyos, muli hiling namin ang iyong proteksyon. Alam namin na kontrolado mo ang lahat ng ito. Kaya sa iyo kami ay umaasa. Ingatan mo kami at bigyan ng katalinuhan. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Next day po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon.
Muli ho mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isang naririto. At purihin ng Panginoon na napakaganda na tayo ay magkakasama sa pagsamba. Ingat po tayo sa parating na bagyo. Lord willing, mamaya hong gabi, meron pa rin ho tayong pagsamba. May live stream, even na may kuryente at may internet. At kung sakali man, ay bukas pa rin ho ang pintuan ng ating bahay pagsamba. Kung magagawa ko natin makarating dito. God bless po at ingat po tayong lahat. Gaging sa ating mga kapatiran, nasa mga bahay-bahay, God bless po at ingat.